Hello mga palangga! Good day! For today's mini vlog, samahan nyo naman akong magluto ng aking tinda. Kwek-kwek at fishball nga pala mga palangga ang tinda ko ngayong araw. Before anything else mga palangga, char, English yun! Nilipat ko nga pala muna sa kaldero yung ating mga itlog. XL nga pala ang gamit ko na itlog mga palangga, hindi na talaga lugi yung mga suki ko dito. 220 nga pala ang isang tray mga palangga, then binebenta ko lang siya ng 12 each. Medyo konti nga lang tinutubo ko dito mga palangga, pero okay na yun, ang importante meron pa rin tayong natutubo. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung boses ko mga palangga dahil ako'y may ubot sipon ngayon. Ilang araw na nga palang umuulan dito sa amin mga palangga, tapos after ng ulan sobrang init naman, kaya nauuso na naman ngayon ang trangkaso mga palangga. Kaya kayo mga palangga, wag po kayong magpapaulan, always po kayong mag-iingat. Pagkatapos ko ngang ilipat yung mga itlog sa kaldero mga palangga, pakukuluan natin ito ng more or less 30 minutes. Habang pinapakulungan natin yung ating itlog, gumawa naman ako dito ng mixture para sa ating fishball. 1 kilong harina nga pala ang gamit ko dyan mga palangga. Din naglagay naman ako ng mga pangpalasa tulad ng magic sarap, bitchin, paminta powder, chicken cubes, sibuyas, baking atyes, at naglagay din ako dyan ng kaunting asin. Ganitong texture nga pala ang gusto ko sa ating fishball mga palangga, yung hindi masyadong malapot, hindi rin siya masyadong malabnaw. Sinet aside ko na nga pala yan mga palangga, then papatubuin lang natin yan ng mga ilang oras. Habang pinapatubo natin yung ating fishball, nagawa naman ako dito ng mixture para sa ating kwek-kwek. Since isang tray ng itlog yung gagawin nating kwek-kwek, kalahating kilo ng harina naman yung kailangan natin para sa ating mixture. Sa paggawa naman ng mixture mga palangga, naglagay lang ako dyan ng mga pangpalasa tulad ng bitchin, magic sarap, paminta powder, konting asin, at yung ating food color na kulay orange. Pagkatapos ko ang haluin lahat mga palangga, ganitong texture yung gusto ko, yung hindi masyadong malapot, hindi rin siya masyadong malabnaw. Pag nasobrahan kasi sa labnaw yung ating mixture mga palangga, may tendency kasi na hindi kakapit yung itlog sa ating harina. O see, tingnan nyo, may pakanta-kanta pang nalalaman yung feelingiran yung vlogger. Ha 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 ha. Una ko nga palang lulutuin mga palangga is yung ating fishball. Scoop ng Nestogen nga pala ang gamit ko dyang pangsukat sa ating fishball. Dahil nga nagsitaasan yung mga bilihin ngayon mga palangga, piso isa na ang fishball ko ngayon, hindi na po siya 2 piso. Dati kasi talaga 2 piso yung benta ko nito, pero since nagmahalan na nga yung mga bilihin, hindi na talaga kaya ng 2 piso. Kaya piso isa na ang benta ko sa aking fishball. Sa 1 kilo ng harina pala mga palangga, nakakagawa ako dyan ng more or less 140 to 160 pieces na fishball. Pero depende pa rin yan sa pansukat nyo kung ano yung ginagamit nyo. Pagkatapos ko kang lutuin yung ating fishball, kwek-kwek naman ngayon ang isusunod natin. Sa pagluluto naman ng kwek-kwek mga palangga, instead na kutsara yung gagamitin ko, stick yung ginamit ko dyan. Mas mabilis kasi para sa akin kung stick yung gagamitin ko instead sa kutsara. Pero nakadepende pa rin yan sa inyo mga palangga kung ano yung strategy na ginagamit nyo sa pagluto ng ating kwek-kwek. Pagkatapos ko ang lutuin yung both side mga palangga, dino-double coat ko ito. Mostly kasi sa mga suki ko is gusto nila yung naka-double coat. At dahil mahal ko yung mga suki ko, kaya your wish is my command. Gusto ko nga palang magpasalamat sa lahat ng aking mga suki na walang sawang bumibili ng aking mga tinda. Huwag po sana kayo magsawang bumili hanggang dulo. Hanggang dito na lang mga palangga. See you on my next vlog. Bye-bye!